walang pinipili ang Panginoon. Kahit ikaw ay inaayawan, kahit ikaw ay nasasaktan, kahit ikaw ay kinakahiya, kahit ikaw ay broken, hurting, andyan ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng buong pagmamahal. Sobra-sobra lahat, guys. Ayan po, no? Ang topic po ay One Great Love. Ay, napakabigat. Sa akin pong sitwasyon, napakabigat po nitong love na ito. And as we go away po, maiintindihan nyo bakit po masyadong mabigat sa akin ang love na ito. And sabi po dyan, One Great Love, ano daw po ang ibig sabihin ng great love? A love whose intensity is so great that even the passing of time couldn't dampen the spark which was felt when you first met. Meaning, all those emotions or feelings is still the same even after the passing of time. Kaya niyo po ba magmahal ng gano'n na kahit yung unang tingin niyo pa lang sa mahal nyo, parang spark na parang in love na kayo. Kasi pag sinabing great love, dakilang pagmamahal, dakilang pag-ibig. Naranasan na po ba natin? Meron po ba tayong dakilang pag-ibig? And sabi po dyan, kaya ba natin magmahal na kahit lumipas sa mga panahon, kahit saktan ka, kahit mahirapan ka, andun pa rin yung dakilang pagmamahal mo sa isang tao. Kaya ba natin yun? Ako po noon, nahirap po dito sa pagmamahal na ito. No? Napakahirap na huwag tanging si Lord lang yun eh. Yung mayroong dakilang pag-ibig. Yung malawak na pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen po ba doon? And napakasarap lang isipin na bakit po ako nakakatayo doon ngayon sa inyong pong harapan? Dahil po sa dakilang pag-ibig ng Panginoon sa buhay ko. Ayan po, no? At ang verse ko po, ngayong hapon, sa Ephesians 2, verse 4 to 5, sabi po dyan, but because of His great love for us, God who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Grabe yung pagmamahal ni Lord. Nung ito po ay binabasa ko, meron po kasi akong isang verse, pero sabi ko parang hindi yun doon ako nililid ni Lord. Pero nung nakita ko po to, umiiyak na po ako. Kasi bakit po? Sobrang yaman ng pagmamahal at habag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi na po mawawala yun. Sobrang lawa. Sobrang yung habag niya at grasya sa atin na kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay nawawala, tayo ay naligtas pa rin dahil sa pagmamahal at habag niya. Amen po ba yun? And sabi po dyan, the Bible states that God loves us while we're still sinner. Napakapalad natin. Dahil kahit tayo ay makasalanan, kahit ang dami nating pagkukulang sa Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon ay nandyan para sa atin. Hindi nawawala. Sabi po dyan, His love abounds from His infinite goodness and mercy. God's love is steadfast and unchanging. Though we may grow distance from Him or pickle in our attitude toward Him, He continually loves us. Sabi po dito, grabe pala yung sagana ng pagmamahal ng Panginoon na ikaw ay makasalanan pero sobrang sagana. Bakit po? Dahil sa kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Dahil sa awa niya, dahil nga di po ba sabi kanina ng ating MC, walang hanggan ang pagmamahal ng Panginoon. Limitless, unlimited. Pero tayo, nagbibigay pa tayo ng limitasyon. Tama po ba? Binibigyan pa natin ng limitasyon ng mga sarili natin para ibigay ang buhay natin sa Panginoon. Pero si Lord, kahit ganun yung nararamdaman natin, kahit 50% lang, tatanggapin ni Lord yan. Pero si Lord ang binabalik sa atin, 101%. Sabi ko nga, grabe yung pagmamahal ng Lord. Sobra-sobra. Labis-labis. Na minsan, hindi mo na siya ma-contain. Hindi mo na maintindihan, Lord, tama na. Tama na yung love. Tama, kasi parang hindi na ko worthy para doon. Pero hindi kayang pigilan ng Panginoon yung pagmamahal na kaya niyang ibigay sa iyo. Tama po ba? Grabe po ang pagmamahal ng Panginoon. Sana maunawaan nating lahat. Eh, bakit ba tayo nandito sa fellowship?
Sana makita natin na kaya tayo pumupunta sa fellowship dahil mahal na mahal natin yung Panginoon. Tama po ba? Naglalaba tayo, namamalayso tayo, may trabaho tayo, pero binibigyan natin ng time ng Panginoon para sa mga gawain natin. And ako po, ako po ay half day. Inilaban ko po talaga to. Wala akong kapalit, sabi ko, Lord, may papalit sa akin. Merong kailangang pumalit sa akin kasi alam ko po na may gagawin ka ngayong hapon at ito ay para sa iyo. And truly, God is being so good po. Kasi yung kapalit ko, available siya ng Saturday and Monday. Sabi ko, kahit Monday mo kang pumasok, Saturday, pumasok ka lang. Alam niyo po yun. And napakabuti lang ng Lord. Kaya nga parang, kung iisipin mo, kung hihindihan mo pa ang Panginoon, nakakaya ko, no? Nakakaya. Kasi, minsan sinusukat kasi natin na, may problema kasi ako, hindi ko kaya mag-fellowship. Ang dami kong ginagawa, pag di ako nagtrabaho, hindi ako kita. Tama po ba? May mga ganun po bang mga senaryo? Na kailangan ko to. Kasi bilang nanay, kailangan kong kumita. Kasi wala kaming pambili ng bigas, wala kaming pambili ng ulam, wala kaming pambayad sa kuryente, sa tubig. Iyak ko din po yan. Yung iyak niyo po ay iyak ko din po yan. Pero never naman tayong pinutulan ng kuryente. Tama po ba? Never tayong pinutulan ng Panginoon. Never naman tayong nawalan ng tubig. Buhay na buhay na tayo, di po ba? And sana sa ganung bagay, makita natin gaano kalawak, gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Po ba? And sabi daw po dyan, how God show His great love, or His true love to us. Kasi pag sinabi pong great love, totoong pag-ibig yun. Hindi yun yung pag-ibig na niloloko lang tayo. Hindi yun yung pag-ibig na pang 50% lang. Hindi yun yung pag-ibig na kapag kaharap ka lang love ka, pag nakatalikod ka na hindi ka na love. Tama po ba? Yung mga ganun po kasing pag-ibig no? Pag pala ganun ang tawag na parang plastic, parang ganun. Ano po? Pero hindi ganun si Lord. And ito po pala yung mga karakter ng Panginoon na para ipakita niya kung gaano yung great love niya sa atin, yung totoong pagmamahal niya sa atin. Sabi po dyan, merciful. Sabi po, show kindness and forgiveness. It means to be patient and compassionate. Sabi po sa Luke 6 verse 36 to 37, be merciful just as your Father is merciful. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not condemn. Forgive and you will be forgiven. Grabe po yung pagkakasabi ko sa forgive and you will forgiven. Ayan. Grabe po yung forgive na tatak po doon, no? Kasi po, tayo mga nanay, hirap na hirap tayo magpatawad. Tama po ba? Sana pag nakikita natin yung kaaway natin, pag nasimbahan, pag di tayo okay, wag pong gano'n. Kikibuin natin, minitian natin. At sabi nga ni ate, hindi ko masabi pero kailangan ko po ngayon love your enemy. Tama ba? Kasi yung merciful, yun nga po, nagsusuri ng kabutihan, ng forgiveness. Tama po ba? Si Lord, ilan na po ba nagagawa natin kasalanan ngayong linggong ito? Pero grabe ang biyaya at habag ng Panginoon. Grabe ang kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Sana nawa, maging katulad tayo ng Panginoon. Na maging maawain, maging mabuti, maging mapagpatawad. Ako po ay hirap na hirap dyan sa parting niya. Sa magpatawad na yan. Ayokong mag-judge. Sabi nga, huwag tayong mag-judge ng kapwa natin. Pero hindi natin alam. Baka naman may pinagdadaanan yung ating ginajudge, yung tao na yun. And kahit sukatin ko po, yung po talaga yung binibigay ni Lord na word, yung forgive, at huwag kang mag-judge. Yes po, ako po ay single mom. Napakahirap. Kahit gusto mong magalit, ayaw mo magpatawad, pero doon ka dadali ni Lord doon sa word na forgive. Pero talaga susubukan ka ng Lord kung hanggang saan yung forgiveness na ibibigay mo sa tao na yun. And matagal-tagal din po, bago ko natanggap ang sitwasyon ko na to, ako po ay nagsiserve na kay Lord nung ako ay naging single mom. And kaya nga po sabi ko po sa inyo, napakahalaga ng salitang ito ng Panginoon ngayong hapon dahil doon sa one great love. Kasi talagang ginawa ko po yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi ko yung binitawan.
Sabi ko, ang bilis ng panahon, 11 years. Nung tinanong ako ni Ate Jane, parang nung last 10 years, ngayon 11 years na po pala akong nagsiserve kay Lord. 11 years na pala akong minamahal ni Lord. 11 years na pala akong sinasamahan ng Panginoon. Na hindi ko na namamalayan. Sa 11 years na yun, napakadami ng ginawa ng Panginoon sa akin. At yung 11 years na yun po, ako po yes, tao lang din po tayo. Meron tayong nagagawang kasalanan. But, yun nga yung sinasabi, may conviction tayo eh. Yung mga bagay na nagagawa natin mali, kaya natin itama yun. Dahil sasamahan tayo ng Panginoon. Amen po ba doon? Mamaya ko po ikukwento yung buong buo. Sabay saksi ko siya, naputol pa. Ayan. Sabi po, pangalawa daw po, how God show His great love for us. Sabi, self-giving. Sabi po sa Mark 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for men. Tama naman po, no? Si Lord ay nagpunta rito, si Jesus ay dinala niya rito para hindi siya paglikuran. Para tayo ay paglikuran. Amen po ba doon? Tayo po ba ay ganun din ng ating mga puso, na kaya tayo nandito para tayo ay maglingkod sa Panginoon at para paglingkuran natin ang ating kapwa. Ganun po ba yung heart natin? Ganun po ba yung iyak ng puso natin? Na Lord, hindi pwedeng ako lang. Hindi pwedeng ako lang yung masasave. Hindi pwedeng ako lang yung maboborn again. Hindi pwedeng ako lang yung makakaranas ng infinite love mo. Yung infinite grace mo, yung infinite blessing mo, hindi pwedeng ako lang. Kailangan pagsisilbihan ko ang kapwa ko. Kaya po ba natin yun? Dapat wala po tayong pipiliin. Wala tayong sisinuhin. Lahat po kasi ay pantay-pantay sa pamingin ng Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap. Tayo po ay pantay-pantay. Diyan din po ako nagkaroon ng problema sa pantay-pantay. Dahil ako po ay sobrang bata pa ng mga tayo na 2013, nung ako po ay na-born again. Ang bilis po kasi nung parang transition. 2013, in-accept ko si Lord, nag-CLDP 1, 2, 3 po ako. Ang dami pong mga training noon, mga lab explosion, mga care group. Lahat po yun inatinan ko. Pati sa ladies, inatinan ko kahit di pa ako ladies. Inatinan ko po yun. Parang nakasama ko si Ate Dayan, si Ate V. Yan po sila po yung mga kasama ko po nung time na yun, nakakagulpo po sila. Hindi ko po alam kung saan ako dadali ng Panginoon. Dahil yun po yung time na durog po ang puso. Pero ang ginawa ko po noon, nagpakabisi ako sa gawain ng Panginoon. Hindi po ako nagpahinga. Sabi ko, Monday to Friday, may mga seminar. Sunday, may CLDP. Saturday, may fellowship. Lahat po yun inatinan ko, kahit wala akong pamasahe. Kahit wala akong pamasahe. Hindi ko po alam kung paano ko rin natapos yun, yung mga takbuhin na yun. Pero ang alam ko lang po, maraming ginamit ang Panginoon para matapos po ang lahat ng yun. CLDP 1, 2, 3, ako po ay walang binayad na graduation fee. Bayad ko lahat yun. Hindi ko po alam kung sino-sinong tao yun. Basta na lang po, graduate ako, ganun mo problema, bayad ka. Atin ako ng fellowship, aatin ako ng ladies team building, aatin ako ng lahat ng gawain sa church na may red sheet, may t-shirt. Meron na po ako lahat nun. Sabi ko nga, Lord, ang puhunan na yung puso. Kasi alam niya yung desire ng puso. Na kapag gusto mo yung ginagawa mo, kahit hindi mo siya ilabas, kahit hindi ka manghingi, ibibigay ni Lord siya. Never po ako nanghingi. Kasi po, hiyang-hiya po ako ng mga time na yun. Ako po ay napakamahiyain na tao. Hindi po bumubulagan sa ang bibig ko. Basta ang akin lang po, tutuloy lang ako, mag-training lang ako. Pag sinabi nung ni Ate Gigi, siya po ang mentor ko, siya po yung partner ko, cluster 9 ladies silang. Atid ka na, kasi okay na, wala nang problema, atid ka lang, kailangan mo lang atinan na. Tapos after po 1 year, ibinato na niya ako sa May, nag-OJT na po ako ng core. Hindi ko rin po alam po ano ibig sabihin ng OJT core. Kasi nga po, hindi naman po ako talaga born again Christian talaga ng bata. Ako po ay Catholic dati. Hindi po kasi din ako pala simba. Pero nung ako po ay na-born again,
Parang never po yata ako naka-absent ng Sunday service, ng midweek service sa church po. Tapos sa May meron din po, no, yung Saturday, yung Excel po ba yun? Tama po ba? Na ano yun? Inaatinan ko po yan. And sobra lang po yung love ni Lord. Sobra lang yung grace niya na hindi niya talaga ako pinabayaan since day 1. 11 years, nandito po sa inyong harapan. No? And walang makakapagsabi kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Ang kailangan lang natin ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi pag hindi po tayo sumunod, hindi natin makikita yung magandang plano ng Lord sa buhay natin. Hindi natin mararanasan yung sinasabi ng Panginoon na mamahalin kita ng buong buo. Kung hindi naman tayo, minsan nga nagkakasala na tayo, pero si Lord, inililigtas pa rin na tayo, inilalayo pa rin tayo. Pero minsan talaga napakatigas ng ulo natin. Tama po ba? Nilalayo ka na ni Lord, malapit ka pa. Tinatanggal ka na doon, pumupunta ka pa. Minsan talaga matigas ang ulo natin. Tapos pag may problema, si Lord ang sisisihin natin. Tama po ba? Pero choice natin yun eh. Hindi choice ni Lord na ikaw ay doon malubog sa sitwasyon na yun. Choice mo yun kasi ayaw mong umalis. And ako po, pinili ko pong umalis. And sabi nga dyan po, no, self-giving, grabe, hindi po makasarili ang Panginoon. Sana tayo ay hindi rin maging makasarili. And sabi po dyan, sa number 3, sympathetic. Sabi po sa Deuteronomy 31 verse 8, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged." Grabe si Lord, karamay pala natin si Lord. Pagkaroon pa lang natin ng buhay, si Lord nandyan na sa buhay natin. Tayo lang talaga yung tumatalikod. Palagi natin siyang karamay. Kaya kapag medyo tayo ay nanghihina na, kapag medyo hindi na natin alam kung saan tayo pupunta, yung struggle natin, andyan si Lord. Siya yung puntahan mo. Minsan kasi, pag meron tayong medyo mabigat na problema na, lumalayo na tayo kay Lord. Siya yung una nating tinatanggal. Tayo ang umaalis sa ministry kasi bakit? May problema ako, Lord. Diyan ka muna, dito muna ako. Aayusin ko muna yung buhay ko at pag okay na ako, tsaka ako babalik sa'yo. Let me tell you, hindi niyo po maayos ang problema niyo na hindi niyo kasama ang Panginoon. Hindi po mangyayari. Walang ganung mangyayari na maayos mo ang problema mo na hindi ka sasamahan ng Panginoon. Magkakamali at magkakamali ka pa rin ng desisyon. Kaya nga po sinasabi na sa bawat desisyon na gagawin mo, na sa bawat hakbang na gagawin mo, kailangan kasama natin ng Lord. Kailangan palaging siya yung inuuna natin. And through prayer, kailangan yung mga nanay, huwag natin kakalimutang manalangin sa Panginoon. Dahil tayo yung mga busy sa umaga, may mga anak tayong pakakainin, gigisingin, papasok sa school. Nauuna po yun. Tama po ba? Ayaw po naman yung tamang-tama din dyan. Pero pipilitin po natin yun. Ilalaban natin yung oras na yun. Kasi nga nakakagising tayo para sa mga anak natin eh. Pero isipin natin, bakit tayo gumising? Sino ang nagbigay ng buhay natin? Amen po ba? Sino yun? Kaya ang unang-una nating pagsisilbihan ay ang Panginoon. Bago pa man ang ibang tao. Amen po yan. Sabi po dyan, kaya ba nating ibigay ang buhay natin sa Panginoon? Kaya po ba? Ayan. Kaya ate, walang mawawala sa fellowship every Saturday. Titingnan po kayo ni ate ng inyong pong mga core, ng inyong mga head. Ayan, nawa patuloy po tayong umatin ng fellowship. Kasi hindi natin alam kung ano mga pinagdadaanan ng bawat isa. And kailangan niya po. Kailangan po nila kayo. Ako po ay nabuhay sa fellowship. Dati tumatakas pa po ako Pag hinihila ako, pambihira itong mga to, yung talaga dito, yung umatin dito. Pero pag nahook ka na, hindi ka na mapipigilan na umating ka ng fellowship. One time na dumating na ako sa point na, sige, umalis ka, hiwalayan kita. May time na gano'n na, nung hindi pa po ako single. Sabi ko, sige, okay lang, atin pa rin ako fellowship. Pero pag uwi ko, nandun pa rin naman. And susubukin talaga tayo ni Lord And minsan sinusubok tayo doon sa mga tao mas malapit sa atin.
Unang-una yung family natin, doon niya tayo susukatin. Kung gaano ba yung pagmamahal natin sa Panginoon, kung gaano ba yung paglilingkod natin sa Kanya. And huwag natin kakalimutan na sa lahat ng bagay na pinagdaraanan natin, sa lahat ng sitwasyon na meron tayo, karamay natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ko nga, pambira, Lord, kung ako ay lumayo pala sa'yo, ano na kaya itsura ko ngayon? Ano na kaya? Ako po, noong ako po ay nagsisimula, nakwento ko po yata to sa job day. Kasi ito na lang po yung last na, ito na lang po yung hindi ko napupuntahan pala. Yan. Nakwento ko po kasi na wala kasi po akong work. Nung ako po ay, nag-resign na po kasi ako kasi kailangan ko pong alagaan yung mga anak ko. Wala akong work. Kaya takot na takot akong hiwalayan ng asawa ko kasi saan mo kukuha ng pera? Saan mo kukuha ng pambaon ng mga anak ko? Paano ako kakain? Wala akong pera, Hindi po ako sanay ng walang pera kasi may trabaho po ako for 13 years. Tapos bigla po ako nag-resign. And sabi ko, Lord, ayoko makipaghiwalay kasi nga wala akong pera. Iyak lang po ako ng iyak. Wala po akong ang hina po ng loob ko. Pero ako po noon ay Christian na din po. Sabi ko nga, ayoko na maghiwalay kami. At talaga ang gusto ko rin naman ay maging buong pamilya. Ayokong maranasan yung broken family. Ayoko po nun kasi ang dami ko nakikita ng broken family. And sabi ko nga kayo, ayoko. Pero parang doon, yun na yun eh. Sabi ko nga, hindi ko alam ang kaparaanan mo. Pero susunod ako sa kaparaanan na gusto mo. And yes po, 40 years old, ako po ay nagkatrabaho. Amen po ba doon? Pandemic time. Sabi ko, grabe ang pagmamahal ng Lord. 40 years old, pandemic time, ang dami nagtatanggalan, ikaw binigyan ng Panginoon ng trabaho. At 40 anyos ka na. Saan ka ba? Diba? Saan ka ba? Grabe ang love ni Lord. Dahil alam niya, nakakailanganin ko yun. Na hindi mo pa man nabubulalas, ibibigay na ng Panginoon sa iyo yun. Kasi sa mga darating na mga panahon, kakailanganin mo yun. Pero ano ba yung diling ni Lord? Magpapatuloy ka sa akin, ano? Maglilingkod ka sa akin. At mas pipiliin mo na palaging kang nasa akin. And yun lang po yung puhunan ko. Sabi ko nga, wala akong pera, pero Lord, ang puhunan ko ay ang katawan ko na gagamitin para sa iyo. Kasi dati po, parang nabulanas ko, kung ako ay wala nang maisip na trabaho, baka doon na lang po ako sa, sorry for the word. Na kasi yun na lang yung parang pinakaalam ko na walang resume, wala akong gagawin. Alam niyo po yung, sorry for the word po. Yun po yun na, inisip ko na po yun eh. Kasi, hindi mo ako tapos ng college. High school graduate po ako. Wala akong pwedeng puntahan kundi yung mga ganun lang. Parang yun na yung choice ko. Pero God is been so good. Hindi niya po ako ginalaro. Walang ganung nangyari. Kasi bakit? Mahal ka ng Panginoon. Gusto ko niyang iligtas. At ayaw ko niyang dalitan. Ang puhunan mo lang din ay ang puso mo para sa Kanya. Amen. Yung sabi ko, ito na po yung last sa 4. Sabi ko, sacrificial. Grabe ang sakripisyo ng Panginoon sa atin. Di po ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Grabe ang pagmamahal ni Lord, no? Ibibigay niya yung anak niya para iligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya po ba natin yun? Ibibigay natin yung mga anak natin. Hindi, no? Sasaktan kayo pag yung mga anak mo nasasaktan. Tama po ba? Si Lord kaya niya yun. And sana, nawa tumatak sa atin na niligtas tayo ng anak ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, para tayo ay iligtas sa ating mga makasalanan. Sa ating mga kasalanan. Nakaka-amaze si Lord. Lord, kaya ko ba yung pagmamahal na gano'n? Kaya ko bang ibigay ang mga anak ko? Samantalang tayo, pag nga nasasaktan yung anak natin, tayo unang-unang nasasaktan. Tayo ang unang-unang iiyak. Ayaw natin nakikita umiiyak ang ating mga anak. At
ganun lalo na si Lord. Ayaw niya na nahihirapan tayo. Ayaw niya na nasasaktan tayo. Kaya ba natin magsakripisyo para sa Panginoon? Kaya ba natin i-give up ang gustong ipag-give up sa atin ng Panginoon? Kaya mo bang layuan yung mga bagay na hindi naman tama? Ako po kasi dumating na ako sa point na, Lord, bahala ka na. Nakakapagod na din po kasi. Nakakapagod din. Sabi ko po, yung 11 years, hindi po yun sobrang napaka-smooth. Parang 11 years, okay lahat ang buhay. Okay lahat. Sa 11 years na yun, doon nangyari ang pinakamasakit na nangyari sa buhay. Nag-work ako kay Lord. Namisa ko natanong si Lord, Lord, nasa-serve naman ako sa iyo. At ang gusto ko lang naman ay mag-uong. At ang gusto ko lang naman, maging maayos ako, maging maayos ang anak ko, maging maayos ang asawa ko, maging okay kami. Kasi Lord, ito yung nilalaban ko eh. Nung ikaw ay nakilala ko, ito ang inilaban ko na. Pero dumating sa point na yung laban na yun, bibitawan mo na. Kasi nakikita na ng Panginoon na hirap ka na. Nasasaktan ka na. Tama na. Parang, ako na lang muna yung mahalin mo ng buong buo. At hindi ko po alam, malay po natin, ibalik ng Panginoon. Amen po ba? Walang makakapagsabi. Pero ang gusto lang ng Panginoon, ibigay mo sa Kanya buhay mo ng 101%. And 2019, hiniwalayan ako ng asawa ko. Noong una, sabi ko nga po, ayoko makipaghiwalay kasi wala akong work. Wala ako kahit 5 wala. Pero nung sinabi niya sa akin na hihiwalayan na niya ako, palayain na niya ako, ang sabi ko lang po sa kanya ay, sige, malaya ka na. Pinapalaya na kita. And nung nasabi ko po yun, never ako umiyak. Siguro pinatatag na rin ako ng Panginoon, hinanda na rin ako ng Panginoon doon sa sitwasyon na yun. Kaya pala, ang dami kong mga struggle. Kasi inihanda na niya ako na may darating na paano ko ito ihahandle. Paano ko ito itutuloy. Paano ko itutuloy ang buhay ko na broken family na ako. At ang dali kong sumagot na, sige, no, okay na. Ang sabi ko sa kanya, sige, pinapalaya na kita. Yun lang po. Wala po akong maraming sinabi. Yun lang talaga. Sa text lang po yun, ha? Hindi ko kami nag-usap ng personal. Kaya mag-isipin nyo, masakit talaga. Pero talagang sabi ko doon, nung binabalikan ko yung text, di ko na makita kasi naka-block ako eh. Kasi yun lang talaga yung word ko na, sige na, pinapalaya na kita, okay lang naman ako. And go. Yun po, sabi ko lang, kausapin mo ako, pamilya ko, paalam mo lang na wala na tayo. Pero, since day na yun, hanggang ngayon, walang ganun. Wala akong ganun. Pero, sabi ko nga, gaano masakit yun sa akin, lalo na sa mga anak ko. Kung masakit sa akin, lalo na sa mga anak ko. Sabi ko nga sa inyo, kahit masaktan ako, wag lang mga anak ko. Kasi ganun si Lord eh. Hindi na kaya masaktan ng mga anak niya. Eh tayo yun. Kaya nung sabi ko nga, kasi yung pain, sabi ko nga akala ko ako yung, hindi ako makakamove on. Akala ko mahihirapan ako. Pero habang dinadala ko ng Panginoon sa paglilingkod, sabi ko nga, kaya pala. Kasi tanong ko sa kanya, Lord, bakit di nila mo ako sa core leader? Kasi hindi ko po pinangarap maging core leader ng ladies. Wala po akong ganong senaryo. Ang sa akin lang ay gusto ko lang maglingkod sa'yo. Ang sa akin lang, gusto kitang maranasan. Nung panahon, ako ay down na down. Pero, ito ko lang naunawaan, kaya pala dinalang mo ko sa pagiging isang leader. Kasi ayaw niya ako mapahamak. Baka kasi matukso ko. Tama po ba? Ang hirap. Ang hirap ng temptation. Sobrang hirap po. And bata po ako ng time na yun.
39, 40, o 39. Kailangan ko pa ng love eh. Kailangan ko pa yun. Maaga namatay ang tatay ko. Maaga ako nahiwalayan. Parang, nasa na yung love ng ano? Nasa na yung love ng mga male version? Parang ko ba? Pero si Lord, nandiyan pala si Lord. Yung pagmamahal ng isang tatay, yung pagmamahal ng isang partner, siya yung magpupuno. Siya yung magbibigay. Siya pala yun. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Siya pala yung magpupuno noon. At kaya pala dinala niya ako doon. Ayaw niya ako mapapahama. Ayaw niya ako, baka madala nga ako sa pagiging po. Tama po ba? Kasi pala yung iniisip ko eh. Ayaw niya pala ako mapahama. Kaya dinala niya ako dito sa isang lugar na, siyempre, pag nagkasalo, hindi iyak mo ito. Bihira. Tama po ba? And pangangalagaan mo yun. Kasi ikaw ay anak ng Panginoon at puprotektahan ka niya hanggat kaya ka niyang protektahan. Minsan, bakit ba tayo hindi na puprotektahan? Kasi po, choice din natin. Kaya huwag natin sasabihin na si Lord. Kasi, naging broken kami eh. Tapos, pinabayad din. Hindi po totoo yun. Hindi tayo pinabayaan ng Lord kailan. Tayo po ay patuloy niyang minamahal hanggang ngayong mga oras na to. At nawa yung nararanasan ko po ay nararanasan ko. And, ayan, ipapakita ko ang picture. Magpupulat kasi. Ayan o, di ba? Grabe po ang transformation ng Panginoon. Yan po ay nag-uumpisa kami sa Panginoon. Kami mag-iina. Hindi pa po kami hiwalay niyan. Inilalaban ko po siya. Grabe po, ang liit pa ng mga anak ko. Pero God has been so good to us. Sabi po dyan, this is the evidence when you experience the true love or great love of God for us. Tingnan nyo naman po ang aking mga, ayan, yan po, last, ano na po, ayan. Yan po ang aking mga anak. Isang dance, isang lights ministry lang sila, isang dance po yan. Pareho na po silang nagsiserve kay Lord. Kami po ay tatlo na nagsiserve kay Lord. And sila po ay nagserve na sa further. And God has been so good. Further, hindi po ako gumasto sa further. Marami pong nagbigay sa mga anak ko sa further. Hotel accommodation nila, jacket, yung mga costume nila. Kasi alam ni Lord, parang ang laki nun eh. Pero hindi ko sila pinigilan na umaten. Kasi kung iisipin mo, grabe yung 3 days, iisipin mo pa parang ang laki na, ang hirap na, ang dami na. Tapos ako sa ladies. Pero grabe ang Panginoon. Grabe ang pagpapala, ang pagmamahal ng Panginoon. Ibinigay niya lahat eh. Sabi ko nga, grabe yung transformation, nakita niyo po. Sabi ko, anak, ang papanak natin. Ganun po yung word ko. Tingnan niyo mga mukha natin. Pag binabalikan ko, grabe ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi po kami gumagamit ng glutathione ha. Wala kami mga gano'n, yung mga, ano ba tawag doon? Yung mga papaputi. Wala po talaga. Ang puhunan lang namin ay ang paglilingkod at ang pagmamahal ng Panginoon. Ano po ba doon? Ang sabi ko nga, hindi ko po pinangarap na ako ay tumayo dito para speak po sa inyo. Alam po ni ate, ano yun, ito din si ate, si ate Glenda, ako po noon ay parang musmus pang, di ba ate Glenda, ang itim-itim ko po noon. Grabe po, ako po ay nakita niyo noon. Talagang, ako rin, hindi po ako makapaniwala sa itsura ko po eh. Kahit po ako eh, nabibighani sa pagmamahal ng Panginoon, sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. Eh gusto ko po na makanasan niyo po yun. Hindi pwedeng ako lang yun. Baka kasi meron po sa atin na nandito na akala niya hindi siya mahal ng Panginoon. Huwag kang maniniwala doon. Yun ay bulong ng kaaway. Bulong ng kaaway yun, hindi bulong ng Panginoon yun. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And napakabuti ng Panginoon. Huwag tayo susuko kay Lord, kasi tayo hindi nga tayo sinusukuhan ni Lord eh. Huwag natin siyang bibitawan. Minsan tayo lang talaga yung bumibitaw. And nawa patuloy tayo maging magalang kahit anumang sitwasyon natin, kahit anumang bigat, kahit nasasaktan tayo, kahit mag-isa na lang tayo. Ako nga po, sabi ko, ang bilis ng panahon, 5 years na akong single. 5 years na, sabi ko, 5 years na pala yun. Pero, eto pa rin naman po.
kayo, ngumingiti, masaya, buo, kumpleto. Di po ba? At sabi po sa huling slide ko po, sabi dyan, though we are incomplete, God loved us completely. Though we are imperfect, He loved us perfectly. Though we may feel lost and without compass, God's love encompasses us completely. He loves every one of us, even those who are flawed, rejected, awkward, sorrowful, broken. Walang pinipili ang Panginoon. Kahit ikaw ay inaayawan, kahit ikaw ay nasasaktan, kahit ikaw ay kinakahiya, kahit ikaw ay broken, hurting, andyan ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng buong-buong pagmamahal. Sobra-sobra lahat sa iyo. Ayun po, dyan po nagtatapos ang aking maikli po. Hindi ko alam, parang overtime ako, sorry. Parang overtime po ako, pero napakabuti ni Lord. Sabi ko nga, sisikapin kung hindi ma-overtime. Na-overtime ako. Yan. And thank you po sa inyo. And tumayo po tayo, kantahan natin si Lord. Nung ito po ay narinig ko ng kantang to, kaya-kaya natin to, no? Na